Sa inyo ba yung bahay na yun? Well, Attorney unang-una Roque. po, magandang umaga po kay Senate President Pro Tempore, kay Madam Chairperson, Senator Ontiveros, and kay Senator Gatchalian at sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wang Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa, meaning she has a right to be in the Philippines. So ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wang Yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, eh ako po'y talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya ng nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney si Mr. Roque, Altenco. wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Okay. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp, na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue, pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay, so meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ine-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this honorable body, which means na ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wang Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang gusto ko nga po malaman, kung nakita nila doon sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa Banban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of Wang Yun, and alam nyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung lessee will only use the premises for residential purposes. No? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagrereklamo sa mga villages gaya ng Multinational Village na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang 3 tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa Banban at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lessee, but gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan at nang tinanong namin minsan ano ba ang trabaho niya, sabi niya he is a digital nomad, no? Cryptocurrency. No? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa Banban. Dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, no? Na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Salamat sa pagkakataon na binigay nyo ngayong araw nito kasi marami akong hindi nasabi doon sa Senado. Ang gusto lang nila, ang ramdam ko, gusto lang nilang mapuntuhan, yung gusto nilang ma-establish na ako nga po ay naging abogado ng Lucky South at parang pinigil ako magsalita sa ibang mga bagay pa. No? So ngayon, unang-una, ang lilinawin ko po, no, yung mga bagay-bagay na pinigil ako ni Senator Ontiveros sa sabihin. Ang unang-una is, sinabi ko na nga na bilang isang officer of the court at bilang isang tao na under oath sa Senado ng Pilipinas na ni minsan hindi ko po na-meet, hindi ako nakipag-transaksyon sa kahit sino na taga Lucky South. No?
Kaya nga po tinatanggi ko na ako ay abogado. Bagamat doon sa hearing sa Senado, ipinakita ko yung mga dokumento na hinain sa korte, yung aking mga entry of appearances sa 3 hukuman sa ngalan ng Whirlwind para ipatunay nga na ang kliyente ko talaga ay Whirlwind. Now, unang punto po yun. No? Pero ang ayaw nilang sabihin o ang pinutol lang aking explanation kung tutuusin, gusto ko mag-abogado ng Lucky South. Kasi yung raid na ginawa nila sa Pora, lahat po ay unconstitutional gaya ng ginawa nila dyan sa premises ng KOJC. Bakit? Sinalakay po yung Lucky South sa pamamagitan ng isang search warrant na Bulacan Court ang nag-issue. Wala pong jurisdiction ng Bulacan Court sa Pampanga. So ibig sabihin, pinasok nila yung property, sinalakay nila yung property na wala silang lawful search warrant. Pangalawa, ang saligang batas po ay nagsasabi na ang lahat ng search warrant ay dapat particularly describing the places to be searched and the items to be seized. 49 buildings po yun, 10 hectares. Wala man lang binanggit kung ilang building. Basta lahat sinalakay at sinearch. So sa tingin ko, meron na pong jurisprudence talaga nagsasabi na kapag ganyan ang sitwasyon, unconstitutional po yan dahil failure to particularly describe the place to be seized and the place to be searched. Kaya nga sabi ko, sana kunin ako ng Lucky South para ma-question ko yung constitutionality ng raid na yan. Kaya lang, ang totoo dahil ang Lucky South ay Chinese, hindi kukuha ng abogado na kalaban ng gobyerno. Ang gusto nila, yung abogado na malapit sa gobyerno para kung merong areglo, maareglo. No? Ako naman, hindi ako makikiareglo, lalong-lalo na kung merong paglalabag sa saligang batas. No? At ang hindi ko pa nasabi is yung pilit at pilit nga si Senator Risa Ontiveros na yung dokumento na isinumiti raw sa PAGCOR na nagsasabi na ako ay head ng legal ay patunay na ako ay abogado. Minasama niya na sabihin ko na under the rules of the Senate on legislative inquiries, ang rules of court finds suppletory application. And according to the rules of court, ang isang pribadong dokumento hindi po pwedeng maging ebidensya sa mga nilalaman niya nang walang testimonya ng tao na nakakita nung pag-execute ng dokumento yon o di naman kaya yung tao na mag-identify ng lagda niya. Kung naalala niyo, yan ang ginawa ni Agent Morales. No? Yung papel na PIDEA leaks, sinabi niya, pirma ko yan. So ganyan po ang proseso sa rules of court kung gusto mong patunayan yung katotohanan ng mga nakasaad sa isang pribadong dokumento. Pero pinigil niya ako at alam daw nila ginagawa nila. Pero ang sinasabi niya palagi ay, hindi, dinimanda mo ba si Cassie Ong dahil nagay pangalan mo? So ibig sabihin, tinanggap niya yung katotohanan ng linalaman ng papel na yon na hindi sumunod sa rules of court na kinakailangan merong magtitistigo na nakita niya yung mga taong gumawa ng papeles na yan o di naman kaya yung lagda ng mga kung sino kung ang naglagda sa dokumentong yan. Tapos, syempre, ayaw niya yung sinasabi kong insinuation. Hindi lang nga insinuation ang ginagawa niya, paratang na nga ginagawa niya. Palagi niyang sinasabi, bakit si Cassie Ong, taga ano yan, taga Lucky South yan. Ang hindi niya naintindihan, kaya merong service provider sa mga POGO kasi mga POGO nga, in-isolate natin doon sa mga hubs. At lumabas naman yan sa testimonya ni Andrea Domingo. No? Para hindi na sila nakikihalubilo sa mga lokal na populasyon na nagkakaroon ng problema, doon lang sila sa loob ng POGO hub. So kinakailangan nila ng mga service providers kasi hindi naman sila nag-i-Ingles para sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Yan po yung trabaho ng korporasyon ni Cassie Ong, no? At hiwalay po yan dun sa Lucky South. Kaya nga po, sabi ko nga kung po pwede, patunayan na yan ng PAGCOR, ng malinawan ang Senado kung ano talaga ang papel ng mga service providers. Pero ganun pa man, feeling ko naman, hindi naman ako po pwede magpasupil dyan, no? Hindi man ako nanalo bilang senador, alam kong batas ko. At whether they like it or not, maski sila ang halal ng bayan, they are governed also by the Constitution which says that they have to honor their own rules of procedure. Oo. Pero attorney, di ba, may masama ba kung ikaw ay makikipag-usap o makikipag-areglo ng tawag doon ni Senator Risa eh? Sabi niya, hindi ka nga abogado ng POGO pero kaibigan ka naman nung taga-areglo ng mga POGO. Well, wala pong masama ron. In fact, ang sabi ko, ang hindi ko nasabi is, kung ako man ay nag-abogado sa Lucky South, at gusto ko nga mag-abogado kasi mapapanalo ko yung kaso Pero, ang punto ron, kung ako ay nag-abogado sa Lucky South, ano ngayon?
ang sabi ng Korte Suprema, pati yung mga pinakakarumal-dumal na mga krimen, may karapatan sila magkaroon ng abogado dahil ang papel ng abogado naman, hindi pagtakpan ang mga illegal na ginagawa, kung hindi para ma-ensure, masiguro na yung kanilang karapatan ay nagagalang sa buong proseso. No? So wala pong masama, miski ako'y tumayo na abogado ng Lucky South, kung totoong ako ay abogado. Pero katawa-tawa naman yun na aakuin ko na ako ay abogado na ayaw naman akong kunin ng Lucky South. Decision po ng kliyente yan kung sinong kukunin nilang abogado dahil ang pagiging abogado nga po is the highest fiduciary relationship. Oo, at yun nga, nabigyan mo nga ng assignment si Senator Risa, attorney, dapat patunayan na yung nilabas na organizational chart ay talagang totoo at mismo ikaw, hindi ka nga nakapirma, hindi mo alam, nalaman mo lang nung nagkaroon ng hearing dyan sa Senado. O ang gusto pa niya, idemanda ko raw si Kaseong. Kauna-unahang pagkakataon na nalaman ko, nandyan ang pangalan ko, yung huling hearing lang ng kanyang komite. Katawa-tawa naman yun, no? Bakit ako magdidemanda na hindi ko naman alam in the first place? At saka bakit po sila ididemanda na wala pa ring ebidensya na si Kaseong ang gumawa noon? Sigurado ba siya na si Kaseong ang gumawa noon? Si Kaseong nga, walang kinalaman doon sa filing. Kaya hinamon ko yung PAGCOR. Sabihin niyo sa amin kung sino yung naghain ng mga papeles na yan. Kung si Kaseong mismo naghain yan. Pero ang alam ko talaga, gaya ng naunang karanasan ng Lucky South, itong si Dennis Cunanan ang naghain. At inamin naman din ni Dennis Cunanan na nung nag-re-apply ang Lucky South, bagamat meron na silang kumbaga lamat sa relasyon dahil doon sa paratang na nagdispalko si Dennis Cunanan, ay hiningi pa rin ang tulong ni Dennis Cunanan. Hindi naman nila sinasabi na ako mismo nakailam doon sa pagsasumite ng mga dokumento o paggagawa ng dokumento. No? So marami siyang mga maling conclusions na hindi dapat naging conclusions dahil ito po'y labag sa rules of court na kabahagi rin ng rules of the Senate on legislative inquiries. Oo, at linawin din natin, attorney, baka kasi akala nila nag-aabogado ka ng isang pogo. Yung Whirlwind Service Provider yun, hindi yun pogo. Hindi po pogo yun. Kaya nga po, ang hinihingi ko sana yung PAGCOR ma-explain ko anong trabaho ng service provider. Service provider, tagabigay ng serbisyo. So lahat ng serbisyo na kinakailangan ng mga pogo na hindi nag-i-Ingles, sila ang nagbibigay. Muli ka bang ipapatawag, attorney, dito sa hearing? Or tapos na? Hindi naman ako nabanggit doon sa mga tao na papatawag uli. No? Hindi ako nabanggit. Pero hindi ko alam kung ano pang dahilan para ipatawag nila ako dahil naisabi ko na lahat ng gusto kong sabihin at lahat naman ng gustong sabihin ni Risa Ontiveros ay nasabi na rin niya. Now, pagdating naman doon sa bahay ko sa Baguio, no, hindi ko naman tinatanggi na may interest ako sa korporasyon. Pero pilit na pilit siyang sinasabi na ako registered owner. Hindi kasi ang korporasyon has a separate personality distinct from the shareholders. No? At lumalabas nga na doon sa korporasyon na may-ari ng bahay, ako'y nominal shareholder lamang. No? So, pero inaamin ko naman na dahil ako'y 58 years old at ako'y magre-retiro na, gusto kong ibalik sa akin lahat yung bahay na yan dahil hindi ko na natitiran nga yan. No? At ako'y nakikitira sa bahay ng ibang tao pag ako'y umaakit ng Baguio. So sabi ko, bakit ganito? No? Talaga namang gustong-gusto ko yung bahay na yon. So gusto ko nang bumalik doon sa bahay na yun talaga sa lalong mabilis na panahon. No? At hindi na ako nakikitira kung kani-kanino pag ako'y umakit ng Baguio. Linawin ko lang, attorney, kasi nga nakikita ko sa mga lumalabas ngayon sa mainstream, co-owner ka sa bahay na ito. Tama ba? Hindi po. Ayan. I have an interest in the corporation that owns it. Kasi a corporation has a separate personality distinct from the shareholders comprising it. No? So ang korporasyon po may-ari niyan, may interest ako dyan, pero nagsimula na po kami ng proseso na talagang ibabalik ko sa akin yung 100% interest sa bahay na yan.